Hello mga kadida. Ito ang first motovlog natin. Kakakuha ko lang nung December 5 ng ating XSR 155 sa Pampanga pa. Dahil wala akong makita dito sa Baliwag, so kung saan ako nagtatanong, merong isang color na kulay blue pero hindi ko gusto yung kulay, so nakuha natin yung black. And yun, inuwi ko siya from Pampanga, which is around 90 kilometers yung tinakbo natin, and nagkandaligaw-ligaw ako pa uwi. Pero so far doon nakilala ko siya, no, XSR. Ang sarap gamitin, sarap gamitin ito. So ang na-compare ko lang na previous na nagamit ko na motor is yung CB150R na ginamit sa Honda nung nag-training kami. And same halos sila ng displacement na 150cc yun, and 155 ito. And nakapansin ko agad yung kung gaano ka-smooth itong XSR kaysa dun sa CB. Pero siguro dahil mas mas luma na kasi yung sa CB sa Honda. Nasa 20 km na yung odo na nito, bago pa eh. Kaya smooth na smooth. Responsive yung makina, hindi siya ganun ka-vibrate kahit na single cylinder. Ang maki-compare ko lang dito, actually ang plano ko is kumuha ng TMX tapos ipapa-customize into parang cafe racer na classic. Ang problema is nung nakasakay ako ng isang TMX na naka-classic, hindi ko nagustuhan dahil dun sa lakas ng vibration, yung puwet ko kinikiliti. So naisip ko hindi ako tatagal dito ng matagalan na rides. Kaya naisip ko mag ibang plano, kumuha na lang ng XSR, which is ito yung pinaka magandang option pag gusto mo ng classic. Woo! So sabi break in daw, wag muna daw ako lalampas ng 5,000 RPM. Kaya ayan, magbe-break in tayo. Sarap. Pasyal-pasyal sa Baliwag. Huwag muna tayo lalampas. So although ito meron din namang vibration dahil single cylinder, hindi daw maiwasan yun. Hindi siya ganun ka vibrate kaysa dun sa CB tsaka dun sa TMX. So feeling ko naman tama yung naging decision ko. And mukha siyang big bike, and actually mabigat siya, na siguro parang big bike na rin. Parang practice na rin to para sa susunod. So hindi muna tayo makikipagkarerahan, mag-break in lang natin. Sabi sa manual is 5,000 RPM lang daw. So hindi tayo lalampas ng 5,000 RPM. Sarap mag-ride. Chill ride. Chill ride lang tayo. Bumibanking yung isa na yun, oh. Sarap na ito eh. Kahit anong piga ako, laging merong binibigay eh. Aabante ka agad.
Sarap gamitin, sarap magmotor. So, punta tayo sa bypass Plaridel. Hindi ako masyadong komportable dito sa belt bag. Saan kaya punta nun? Mukhang group ride eh. Woo! Sarap! So ito yung sinasabi nila na kapag naka-naked bike ka, medyo dama mo yung hangin Oo, dama ko nga yung hangin. Woo! Sarap! Hindi tayo pwede magmatulin eh. Braking period eh. Sige, hanggang 5,000 RPM lang. Sarap. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hey, hey, hey. Woo! Sarap. Wah! Whenever I see girls and boys and lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. When nations are at peace. Petron. Ito ba sila tumatambay? Yata sila natambay. Cruising speed lang tayo. Ayos yung shock na to. Mas malambot pa to kaysa sa Wigo. Di pa tayo pwede makabaan at break-in period. Alalalalalalalala. Ah! Yeah! Sarap dito. Bustos to the right.
Sus naman. Nabitin ako. Pwede bang bumalik? Balik na lang. Diretso. Ay. Balik na lang. Balik-balik. Matraffic kasi dun eh, sa looban. Balik na lang tayo. Nice, nice. Break-in period. Di pwedeng ibanat. Cruising speed lang. Cruise. 'Cause we're cruising together. So ano ba ang plano natin dito? After natin mag XSR 155, well, medyo matagal pa. Dahil meron pa tayong ibang uunahin na bilhin. So ang plano ko is ilan pa? Mga 3 years XSR, tapos mag-big bike. So hindi pa natin alam kung magustuhan ko man mag-big bike o mag-stick na lang tayo dito dahil mukhang masaya naman to. Open pa naman ang mga options. Nandito tayo sa Crossroads. Yan, ginagawa ng Ayala yan. Chinek ko lang yung camera ko kung meron pang battery. Meron pa. Okay. Ayos tong DJI ah. Okay. So tuloy tayo. Pasyal pa tayo. Okay. So yan yung ginagawa ng Ayala na Crossroads. So para siyang business district. So yan, naghuhukay na sila. Crossroads. So ito yung parang magiging business center ng Plaridel. Yan. So mga condo yata tsaka mga office spaces kung di ako nagkakamali. Ayun, pinapatag na nila. Nga pala, sa mga gustong matuto mag motorcycle, mare-recommend ko yung Honda Safety Driving Center sa Parañaque. Ang gagaling ng mga teacher doon, and lahat ng senaryo ng pagmumotor ituturo sa inyo, ipafamiliarize kayo para pagdating nyo sa alsada hindi na kayo masusurprise, kasi yun yung usually nangyayari ng aksidente sa mga bagwanin. Parang bago lang nangyari, nagugulat, yan, natataranta, nagkakaroon ng aksidente. And ang kinagandahan nun, so 3 days yun, yung training namin sa motorcycle. Mga basic yung first, second day, tapos assessment and skill training na dun sa 3rd day. Kung hindi ka pumasa dun sa first day, pwede ka naman magpa-risked until na ma-complete mo. So meron lang silang times kung pwede mong i-take yun, pero pwede pa naman. Ang kinagandahan lang nun para sa akin, hindi ka nila hayaan na isabak sa kalsada nang hindi mo alam or hindi ka marunong, dahil maaksidente ka nga. So yun nga, maganda yung ano nila, patakaran nila.
kong idaan dito sa traffic para practice ng stop and go. Intersection, mag-ingat lagi. Kaya ako din dito. Yun na siguro. Wala pa yung plate natin eh. Wow, parang ang bilis ko nakatapos dun ah. Pag naka 4 wheels ako, ang tagal ko dun eh. Yun pala eh. Yun ang smooth na ship. At pala ganun. Close, clutch, gear. Yes. Madali. Maganda sa Baliwag, puro lubak.